paano kung yun ay isang payment na hindi naman natanggap pero hindi ka sigurado? Yan yung mga nagiging problema natin eh. So, ang gagawin lang natin dyan is... Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Montero Tutorial. Ayan. So, yung topic natin ngayon is all about InstaPay dahil sobrang ang dami kong natatanggap na mga problema pagdating sa InstaPay. And itong video natin na to, alam ko makakatulong to sa inyo kasi siguro 1, 2, 3, madami ng beses, siguro mga 6 times na akong natulungan ng gagawin nating procedure on how you to get the... Joke lang. Tagalog lang tayo, Tagalog lang. Kung paano natin masusolusyonan yung nagiging problema natin sa InstaPay. So, ano ba yung kadalasan na nagiging problema natin sa InstaPay? Ito yung magsisend ka sa isang bank through the other bank via InstaPay and mababawas na siya sa account mo pero hindi naman natanggap ng receiving bank. So, bakit ganoon? Paano nangyayari yun? So, normally, nangyayari yun kapag yung bank is nagkakaroon ng para daw intermittent connection na yan. Meron daw mga ganyan-ganyan. And minsan nagkakaroon ng maintenance si InstaPay, hindi napapansin, nakakapag-process pa din, pero hindi naman natatanggap. Pero nababawas na. So, pag ganyan kasi, kadalasan ang nangyayari is, bumabalik siya. Pwedeng kinabukasan kung sobrang swerte mo, pero sobrang malas mo kapag nangyari ko sa'yo ng Webes or Friday. Kasi hindi talaga siya babalik sa'yo because dahil ng Sabado at Linggo, napakatagal mo mag-aantay. So either Lunes, Martes, bago mo ulit ito ma-receive. So ano yung problema natin dito? Ang magiging, ang magiging problem dito is kapag matagal na hindi pa rin napasok yung pera natin dun sa bank or dun sa magre-reverse. And isa sa problema din nito, paano kung yun ay isang payment na hindi naman natanggap pero hindi ka sigurado? Yan yung mga nagiging problema natin eh. So, ang gagawin lang natin dyan is, unang-una, halimbawa, nagbayad ka, tapos nabawas na sa iyo, kunyari GCash to BPI, kunyari lang yan. So, yung GCash na to, nagbayad ka papunta sa BPI ng iyong babayaran. So, ayun yung madalas na nagiging problema. Ang gagawin mo dyan is huwag kang magbabayad ng doble. Kasi ang gagawin dyan ni InstaPay, either ipunta nila or pumasok siya doon talaga sa BPI after 3 days, after 1 day, ayan, pwede siyang pumasok or pwede siyang bumalik sa'yo. So, para makasigurado ka na lang na hindi magdodoble yung payment mo, ipakita mo na lang yung transaction history mo. So, ganun talaga, kailangan talaga ng unawaan kasi kung talagang yung isa ay mai-stress, talagang ang mangyayari niyan is talaga magkakaroon ng gulo. Ayan. So, anyway, yung ganyang scenario is pag hindi pumasok ng 1, 2, 3 banking days, ito yung gagawin natin. Pupunta tayo sa BSP which is sila yung maaaring makatulong sa atin. Hindi tayo pupunta na mamamasaya, through chat din and through online lang. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Punta tayo sa ating web browser, tapos search lang natin dyan yung ating BSP Bob. Ayan, yun lang yung search natin. Keyword naman yun eh. Then, puntahan natin tong first na nandito sa result ng ating pagsisearch. Ayan, pagkapindot natin yan, may lalabas dyan. Hanapin lang natin. Ayan, lalabas itong parang robot na may mic. Ayan, so pindutin lang natin yan. Then, start chat. Okay? Pag nag-start chat tayo dyan, syempre kailangan sabihin natin yung tunay na nangyari, kung bakit ganoon. Ayan. So, pag mayroon ka ng complaint, syempre, alam mo na naman to. Siguro, no complaint na lang tayo. Pag no complaint, ayan, iano lang natin siya. Click lang natin. Ayan. Sa new complaint na yan, ayan, maghahanap siya ng verification, tapos i-yes nyo lang po. Then, sa verification na yun, magtatanong sila. For complaints which may involve two institutions, please indicate only the institution where you have an account. So, ibig sabihin, pang sariling account mo lang to. So, hindi ko siya itutuloy kasi ayoko naman na magkaroon ng record yung ilalagay natin dito, even na wala naman talaga. So, dyan, maglalagay lang kayo dyan, let's say, GCash. Tapos, may tanong ulit dyan. Kunyari, nag-send kayo sa BPI naman. Kunyari lang, GCash to BPI, nabawas sa GCash, tapos hindi pumasok sa BPI. Ayan, ganyan yon. Then, makikita nyo naman yan, konting basa lang. Hindi ko siya itutuloy kasi parang pangit naman kapag nag-complete ako sa institution kahit wala naman, di ba? Ayan, kapag meron ng ganyan, ang mangyayari dyan is, parang itong si BSP, mag-i-email to ngayon dun sa institution na ilalagay mo, either kay GCash or kay BPI, ayan, for example, ayan, i-email yan ng BSP. Then, pag na-email yan at nabasa nila, mag-i-email na sa inyo, yung institution like GCash or BPI, sa inyo na mismo magdadirect at sila yung maghahabol sa inyo. So, ito, sa pamamagitan kasi nito is mas napapabilis yung ating inquiry, mas napapabilis yung resulta. Kasi kapag hindi talaga is, talagang hindi ka mapaprioritize ng mga banking institution, ng mga ganyan, katulad ng mga e-wallets. Kasi sa dami ng nagrereklamo, sa dami ng inquiry, sa dami ng mga katanungan, hindi agad nila ito makikita unless na si BSP talaga mismo yung mag-email sa kanila. So, ganun lang po siya. Then, kapag nagawa mo na yan, ang gagawin mo lang is mag-aantay ka lang ng either a 1 banking days or 2. Pero madalas 1 banking days lang to si BSP. So, dito rin na-resolve lahat ng mga naging katanungan ko at mga nagkaroon ako ng problema pagdating kay InstaPay. Okay?
Ayun po. Ano yan, after yung mapanood yung ating video tutorial kung paano ba mag-complain or kung paano mag-raise ng concern kay BSP, mag-aantay tayo dyan ng pinakamabilis nila is 1 banking days. Yes, banking days or business day, hindi kasama ang Sabado at Linggo. Ayan yung sinasabi ko na malas talaga pag Thursday or Friday na magkaroon ng problema tsaka Sabado. Kasi pag dumating yung weekends, talagang walang papasok sa inyo. Kailangan nyo talagang mag-antay ng banking days. Okay? So yan, gagawin lang natin yan kapag yung pera natin na nagkaroon ng problema ay hindi dumating or hindi bumalik or hindi pumasok sa pagbabayaran natin after 3 banking days. Ayan, wag tayong masanay na pag nagkaroon ng problema, yes, kailangan nating pera pero wala na tayong magagawa dyan. Kasi kunyari ngayon nagkaroon ng problema tapos magre-raise ka ng concern ngayon, hindi yan masosolusyonan ngayon. Either, tulad na sinabi ko kanina, ang pinakamabilis niyan is 1 banking days pag na-erase natin yung concern. Pero wag muna nating erase yung concern kay BSP kasi actually, pagdating naman sa InstaPay, kasi diba dapat real time naman talaga yan, ipaprocess pa nila yan pag nagkaroon ng problema. And kapag walang sumagot na institution like si GCash, si BPI, hindi sinagot yung concern mo or yung katanungan mo, doon ka palang papasok para kay BSP. Para once na nag-email ka kay BSP, i-message nila si GCash, i-message nila si BSP, sila mismo yung mag-i-email sa'yo, si GCash at si BPI. Sila mismo yung lalapit sa'yo. Pero wag naman na, kunyari nagka-problema ngayon, yes, mag-raise ka ng concern kay GCash or kay BPI. Then kapag hindi sila sumagot ng 3 banking days or 1 banking days, hindi agad nakasagot, ayan, doon pa lang tayo mag-raise ng concern kay BSP. Para naman wag masyadong ma-stress si BSP. Ano lang yun, konting tulong lang yun on how natin mapapabilis yung mga follow-up kasi yan, alam natin mga emergency purposes yan. And maganda din sa mga ibang e-wallet para malaman natin na katulad ng Cbank, katulad ng GoTime, nakikita natin doon kung maintenance ba ang InstaPay. Pag nakalagay doon na maintenance ang InstaPay, huwag na kayong gumamit ng InstaPay. O pwede GCash to GCash. Pero pag sinabi natin GCash to BPI, GCash to GoTime, yan, mga InstaPay yan, huwag na muna natin ituloy. Kasi once na ganyan yung mangyari, talaga magkakaroon tayo ng problema. Normally, nangyayari ang maintenance is 10 PM hanggang 5 AM yan. Kaya kadalasan mag-iingat kayo sa mga oras na pagta-transfer na mga ganyan. So actually, I have pending din na concern. Tukol naman yun sa GoTime. So, GoTime, nag-send ako ng GCash number, pero BPI yung nailagay ko, which is kasalanan ko naman. Actually, magto 2 weeks na siya and hindi pa rin ako lumalapit kay BSP kasi alam ko, masosolusyonan niya ni GoTime kasi nag-email naman sila sa akin and hanggang nagkakaroon kami ng communication, walang problema sa akin. Okay? Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin ngayon. Sana po ay nakatulong sa inyo. And, once again, I'm Adrian Montero, dito po sa Almontero Tutorial. Sana po nakatulong. God bless! Hold up.